하고 그어주시오. 마덕수. 내가 맞았어. 내가 커피. 권유, 징벌방 30일이다. 가만 있어! 가만 있어! 가만 있어! 이 새끼! Nagsimula ang pelikula sa lalaking nagngangalang Kwon Yu. Hindi pa ganoon katagal, isa siyang pambansang kampyon sa taekwondo, pero sa kasalukuyan, ginugugol na lang niya ang oras niya sa internet cafe. Wala siyang trabaho, pero napakahusay niya sa paglalaro ng mga online games. Sa isang laro, ang pangalan ng karakter niya ay Captain, at may team siya kasama ang ilang kaibigan. Ang pangalan ng grupo nila ay Resurrection. Sa laro, si Captain ay laging tumutulong sa mga kasama niya kahit malagay pa sa panganib ang sarili. 오케이, 차돌라. 용도사! 빨리! 조금만 버텨라, 이 대장. 조금만. Matapos maglaro sa internet cafe, napansin ni Kwon ang isang cellphone na naiwan sa malapit niya. May tumatawag dito. Sinagot niya ang tawag at isang boses ng babae ang narinig niya sa kabilang linya. Sinabi ng babae na naiwan niya ang kanyang telepono sa cafe at nakiusap kung pwede dalhin ito sa kanyang bahay. Ayaw pa sanang pumayag ni Kwon. Pero nang alukin siya ng babae ng $300 bilang kapalit, agad siyang pumayag at nagtungo sa bahay ng babae. Pagdating niya doon, nakita niyang bukas na ang pinto at naliligo ang babae sa banyo. Kinausap siya ng babae mula sa loob ng banyo. Sinabi nito na iwan na lang ni Kwon ang cellphone sa mesa at kunin ang perang iniwan niya roon. Sumunod si Kwon, pero bago siya umalis, nagbigay siya ng paalala. Huwag basta-bastang iniiwang bukas ang pinto dahil delikado. Kahit sino ay pwedeng pumasok. Kinabukasan, habang natutulog si Kwon sa kanyang kwarto, biglang sumugod ang mga pulis at inaresto siya. Ayon sa kanila, si Kwon ay inaakusahan ng pagpatay sa babaeng tinulungan niyang ibalik ang cellphone. Walang kaalam-alam si Kwon sa nangyayari. May mga ebidensya laban sa kanya, dugo sa kanyang kamay, ang patalim na ginamit sa krimen na nakita sa kanyang kwarto, pati mga fingerprint at DNA na nakuha sa bahay ng babae. May footage pa mula sa security camera ng gusali, at maging ang semilya niya ay nakita sa lugar ng krimen. Ang buong akusasyon, 2 beses niyang ginahasa ang babae, saka sinaksak sa leeg at tiyan hanggang mamatay ito. Sa loob lang ng ilang oras, kumalat agad ang balita tungkol kay Kwon at kinamuhian siya ng publiko dahil sa umano'y karumal-dumal na krimen. Nang mabalitaan ito ng ina ni Kwon, agad siyang nagtungo sa istasyon ng pulisya pero hindi siya pinayagang makita ang anak niya. Makikita sa sumunod na mga eksena na namimigay na lang siya ng flyers na nagsasabing inosente ang kanyang anak at biktima ng isang setup. Pero kumbinsido na ang publiko na si Kwon ang may sala. Hindi siya pinakinggan, at marami pa ang nang-insulto sa kanya. Sa huli, humingi siya ng tulong sa isang abogadong nagngangalang Min Chonsang. Pero kahit si Mr. Min ay naniwala sa umpisa na si Kwon ang salarin dahil napakaraming ebidensyang laban dito. Ilang araw matapos nito, nagkaroon ng unang pagdinig sa korte. Inilahad ang lahat ng ebidensya laban kay Kwon. Dahil sa matinding media coverage at pressure ng publiko, agad naglabas ng desisyon ng korte, guilty si Kwon. Hinatulan siyang mabilanggo habang buhay sa isang high-security prison nang walang posibilidad ng parole. Ayon sa hukom, nasira na raw ang isipan ni Kwon dahil sa pagiging tambay nito at sobrang paglalaro ng video games, kaya niya nagawa ang karumal-dumal na krimen. Sa kalaliman ng gabi, inilipat siya sa kulungan. Sa loob, para siyang inosenteng bata sa gitna ng mga mababagsik na kriminal. Isang araw, napansin siya ng gang leader na si Ma Doksu. Ipinadampot siya ng mga tauhan nito. Nakikita ng mga guard ang nangyayari, pero sinenyasan sila ni Ma na huwag makialam.
Nang simulang bugbugin ni Ma si Kwan, gumanti si Kwan ng suntok at nagalit lalo si Ma. Binugbog si Kwan ng mga tauhan nito hanggang sa halos hindi na ito makakilos. Pagdating ng mga gwardya para awatin ng gulo ay sinumbong ni Ma na si Kwan ang unang nanakit. Bilang parusa, sinentensyahan si Kwan ng 30 araw sa solitary confinement. Nang siya'y makalabas na, muling inatake si Kwan ni Ma at ng grupo nito. Binugbog siya ng husto at tinurukan ng isang kakaibang kemikal. Matapos nito, parang nabaliw si Kwan, sinimulan niyang kagatin at kainin ang sarili niyang katawan. Mula noon, halos araw-araw siyang binubugbog sa loob ng kulungan. Isang araw, binisita siya ng kanyang ina kasama ang kanilang abogado na si Mr. Min. Labis ang pag-aalala ng kanyang ina nang makita ang kalagayan ni Kwan, batid niyang pinahihirapan ito sa loob ng bilangguan. Lahat ay naging malinaw sa kanya nang makita niya ang mga sugat ni Kwan. Sinabihan niya si Kwan na magtiis muna at tiniyak niyang may lalabas niya ito sa kulungan. Ayaw niyang makilala bilang ina ng isang rapist, at ayaw rin niyang si Kwan ay mamuhay na may ganoong mantsa sa kanyang pangalan. Ang mga sinabi ng kanyang ina ay nagbigay kay Kwan ng tapang at lakas ng loob. Sa pagbabalik niya sa kulungan, puno siya ng bagong pag-asa. Ngunit nagpatuloy pa rin ang pananakit mula kay Ma at sa kanyang grupo. Isang araw habang nasa kainan, may isang kapwa preso na nagbigay kay Kwan ng pamahid para sa kanyang mga sugat. Naniniwala ang presong ito na walang kasalanan si Kwan. Sa katunayan, iniisip niya na may alam si Ma ukol sa bagay na ito ngunit patuloy pa rin siyang binubugbog dahil si Kwan ay madaling target. Doon nagpasya si Kwan na lumaban para sa kanyang sarili upang ipakita na hindi siya madaling kontrolin. Isang araw, nang muli siyang puntahan ng mga tauhan ni Ma para bugbugin, agad siyang nagtago at gumawa ng mga pansamantalang sandata gamit ang panulat at papel. Isa-isa niyang pinabagsak ang mga tauhan ni Ma at sa huli, isang malakas na suntok ang nagpabagsak mismo kay Ma. Kinabukasan, dumating si Mr. Min dala ang nakalulungkot na balita, patay na ang kanyang ina. Iniabot nito kay Kwan ang death certificate upang ito'y kanyang malagdaan para maayos ng gobyerno ang libing. Ngunit ang mas nakakalungkot, hindi man lang pinayagan si Kwan na dumalo sa libing ng sariling ina. Ipinaliwanag ni Mr. Min na matapos mahatulan si Kwan, inapi at ginalit ng mga tao ang kanyang ina kaya ito ay nalugmok sa labis na depresyon at kalaunan ay nagpakamatay. Sa narinig na iyon, tuluyang nadurog ang puso ni Kwan. Ngunit ng gabing iyon, napanaginipan niya ang kanyang ina, at niyakap siya nito. Kinabukasan, naalala niya ang sinabi ng kanyang ina na ayaw nitong magkaroon ng anak na rapist. Dahil dito, nangako siya na patutunayan niyang siya ay inosente. Bigla niya muling inatake si Ma. Ngunit nang dumating ang gwardya para pigilan siya, sinadya niyang saksakin ang sarili sa tiyan. Agad siyang isinakay sa isang sasakyang pangkulungan upang dalhin sa ospital. Ngunit lahat ng ito pala ay parte ng kanyang plano. Habang nasa daan, bumangon siya at inatake ang mga gwardya. Tinutukan niya ng hiringgilya sa leeg ang gwardya at hiniling na ibigay ang susi ng posas. Ibinigay ito ng gwardya. Subalit, nagkaroon ng aksidente ang sasakyan at lahat ng nasa loob ay nasugatan. Sa kabutihang palad, nakaligtas si Kwan. Tinanggal niya ang kanyang posas at tumakbo palayo. Tinutukan siya ng baril ng gwardya ngunit sa hindi malamang dahilan, ibinaba nito ang kanyang baril. Marahil, naunawaan din nito na wala talagang kasalanan si Kwan. Tumakas si Kwan patungong kagubatan, nagkubli sa paningin ng mga tao. Nagnakaw siya ng mga damit at patuloy na tumakbo. Makalipas ang ilang oras ay tinutugis na siya ng pulisya. Habang tumatakas, napansin niya ang isang magkasintahang nasiraan ng sasakyan sa daan at nagmamadaling pumunta sa airport. Tinulungan sila ni Kwan ayusin ang kotse. Bilang kapalit ay isinakay nila siya. Wala silang kaalam-alam sa sitwasyon ni Kwan at paalis na rin sila ng bansa. Kaya iniwan nila kay Kwan ang kanilang sasakyan upang may benta at magkapera siya. Kinuha ni Kwan ang sasakyan at nagtungo sa lungsod. Wala na siyang ibang mapupuntahan kaya pumunta siya sa bahay ni Mr. Min, umaasang maiintindihan nito ang kanyang kalagayan. Ibinigay ni Min kay Kwan ang huling alaala ng kanyang ina, isang kwintas. Sinubukan niyang aliwin si Kwan, sinabing muli niyang rerepasuhin ang mga dokumento ng kaso. Ngunit habang sinasabi iyon, tinawagan niya ang mga pulis at hinimok si Kwan na sumuko. Pagkarinig nito,
Agad tumakas si Kwon bago pa dumating ang mga pulis. Ilang sandali pa, nakarating siya sa isang internet cafe at sinimulang basahin ang lahat ng mga artikulo tungkol sa kanya, na pawang ang lahat ng ito ay laban sa kanya. Ngunit pagkatapos, nakita ni Kwon ang isang dokumentaryo na nagsasabing biktima si Kwon ng isang gawa-gawang kaso. Ipinaliwanag ng may akda kung paanong imposibleng mangyari na 2 beses niyang inabuso ang biktima at napatay ito sa loob lamang ng 3 minuto. Ibinunyag din ng dokumentaryo na maraming ebidensya sa kaso ang dinaya o binago. Pagkakita sa lahat ng ito, napabuntong hininga si Kwon. Napagtanto niya na ang manunulat ay isang lalaking nagngangalang Mr. Harry na dati niyang kalaro sa online games. Makalipas ang kaunting panahon, muling nagkita sina Kwon at Mr. Harry, at doon nalaman ni Kwon na si Mr. Harry ay isa palang babae na ang pangalan ay Yeowol. Siya ay miyembro ng Resurrection Gaming team ni Kwon. Binalaan ni Yeowol si Kwon na tatawagin na ng manager ng cafe ang pulis kaya kailangan na niyang umalis agad. Mula roon, dinala siya ni Yeowol sa isang secret hideout sa labas ng syudad kung saan siya nakatira mag-isa. Napakahusay niya sa computer at ito na rin ang kanyang pinagkakakitaan. Ipinagluto niya si Kwon ng masasarap na pagkain, na labis nitong ikinatuwa dahil sawa na siya sa laging tirang pagkain sa kulungan. Hindi nagtagal, dumating na rin ang iba pang miyembro ng gaming team nila sa hideout. Gusto nilang tulungan si Kwon gaya ng pagtulong nito sa kanila sa laro. Naimbestigahan na ni Yeowol ang kaso, natuklasan ang mga butas sa ebidensya, at ngayon ay nais nilang patunayan ang pagiging inosente ni Kwon bilang isang team. Nagsimula silang imbestigahan ang mga kasalukuyang malalaking kaso. Nakita nila ang isang partikular na truck sa mga footage ng CCTV sa lahat ng pinangyarihan ng krimen. Sinaliksik ni Yeowol ang impormasyon tungkol sa truck at nalaman nilang ito ay nakarehistro sa isang junkyard. Palihim na nagtungo si Kwon sa junkyard at nakita niyang may 2 lalaking may dalang malaking kahon papunta sa sasakyan. Sinundan sila ni Kwon hanggang sa isang gusali, at bahay ito ng isang kilalang artista sa TV na si No Junyoung. Sa sandaling iyon, nakita ni Kwon na ang laman ng kahon na nagmula sa junkyard ay ang bangkay ni No Junyoung. Nagtago si Kwon sa isang sulok at pinanood ang mga special agent na dumating at nagsimulang magtanim ng mga ebidensya sa krimen, tulad ng mga pekeng fingerprint at buhok. Doon nabunyag na ang abogado ni Kwon na si Mr. Min ang utak ng buong operasyong ito. Ang tunay na pumatay kay No Junyoung ay ang anak na babae ng isang mayamang negosyante na si Cho. Para iligtas ang kanyang anak sa kulungan, inutusan ni Cho ang kanyang mga tauhan na gumawa ng mga pekeng ebidensya at ibintang ang krimen sa iba. Pagkatapos nito, nalaman natin na si Mr. Min ay may lihim na silid sa kanyang gusali na nabubuksan lamang sa pamamagitan ng facial recognition. Doon, gamit ang isang supercomputer na may advanced intelligence, nakahanap siya ng isang babae na maaaring ibintang ang krimen. Ang pangalan ng babae ay So, at wala siyang kinalaman o koneksyon kay No Junyoung. Namumuhay siya ng tahimik at walang kaalam-alam sa kung anong kapalaran ang naghihintay sa kanya. Sa katunayan, ipinadala na ni Min ang kanyang mga tauhan sa bahay ni So upang patulugin siya at kumuha ng mga sample ng buhok, dugo, at laway para gamitin bilang pekeng ebidensya sa kaso ng pagpatay kay No Junyoung. Samantala, kinunan ni Kwon ng litrato ang bahagi ng katawan ni No Junyoung na may mga pekeng fingerprint na iniwan ng mga tauhan ni Min. Ibinigay ito ni Kwon kay Yeowol upang maskan niya ang fingerprint at matukoy kung sino ang susunod na pagbibintangan ni Min. Hindi nagtagal, nakumpirma ni Yeowol na ito ay mga fingerprint ni Soo. Pagkatapos nito, tinawagan nila si Soo at sinabing pumunta siya sa bahay ni No Junyoung. Sa tulong ng hacking ability ni Yeowol, tinap nila ang telepono ni Soo at narinig ang lahat ng usapan. Ito rin ang parehong boses na tumawag kay Kwon sa mismong araw ng krimen noong siya ay pinagbintangan. 많이 힘드신가 봐요. 그쪽이 지금 뭐 하시... 여보세요? 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 말씀하세요. 여보세요? Nagmadaling umalis si Kwon upang harapin ang babae na narinig niyang tumawag sa telepono. Sinubukan niyang dukutin ito, pero sa huling sandali, nakatakas ito sakay ng motorsiklo kasama ang isa pang tao. Hinabol sila ni Kwon, pero nasiraan siya ng sasakyan sa gitna ng daan. Biglang dumating si Ma at kanyang mga tauhan at nahuli si Kwon.
Sa di malaman na dahilan ay nakalabas na rin pala ng kulungan si Ma. Dinala nila si Kwon sa isang bodega at sinimulan siyang pahirapan. Ngunit agad tumawag si Yeowol sa SWAT team at gumawa ng peking eksena upang linlangin ang mga SWAT. Pinalabas niya na siya ay hostage ngayon ni Kwon at kailangan na nilang pumasok para sagipin siya. Ngunit sa pamamagitan ng impluwensya ni Mr. Min ay inutos niya na paalisin ang SWAT team sa lugar. Dahil dito, nagkunwaring sumisigaw si Yeowol sa telepono kaya hindi na nag-atubili ang SWAT team na lusubin ang bodega. Naging matagumpay ang ginawang taktika ni Yeowol dahil nagawang makatakas ni Kwon sa kamay ni Ma at dito napagtanto ng SWAT team na nalinlang sila ng babae. Dumating si Yeowol sakay ng kotse upang sunduin si Kwon at sabay silang tumakas palayo. Ngunit kahit nakatakas na, nasundan pa rin sila ni Ma. Kaya nagtaka si Kwon kung paano nalalaman ni Ma ang kanyang lokasyon. Gumamit ng radio detector si Yeowol at doon lang nila natuklasan na may tracker palang nakatago sa kwintas ng ina ni Kwon. Dito napagtanto ni Kwon na si Mr. Min pala ang may kagagawa ng lahat ng nangyayaring ito sa kanya dahil si Min lang ang nagbigay ng kwintas na may tracker para palagi nitong malaman ang kinaroroonan ni Kwon. Napag-alaman din natin na si Mr. Min pala ang nagpalabas kay Ma sa kulungan upang utusan itong tugisin si Kwon. Pagkatapos nito, gumawa ng mga drone ng grupo ni Kwon at ipinadala ang mga ito para iskan ang gusali ni Min. Sigurado silang mayroong high-tech na supercomputer doon na may datos tungkol sa mga tao sa buong bansa. Sa kabutihang palad, tama ang hinala nila ng maska ng mga drone ang mga supercomputer sa loob ng gusali. Samantala, ginulo ni Kwon ang mga lihim na operasyon ni Min sa gusali at tinanggal ang lahat ng peking ebidensya sa lugar ni No Junyang. Nang malaman ito ni Min, iniutos niya sa kanyang mga ahente na linisin ang buong bahay at gawin ang bagong crime scene sa ibang lugar. Ngunit di nagtagal, binomba ni Kwon ang van na nagdadala ng mga peking ebidensya. Matapos nito, ipinakita ang anak ni Mr. Chu, na talagang pumatay kay No Junyang ay nagtatago sa ospital at nagpapanggap bilang pasyente. Tinawagan niya ang kanyang mayamang ama para sabihin na gusto na niyang makaalis agad dito sa ospital. Kaya dahil dito, nagbanta si Mr. Chu kay Mr. Min na madaliin na ang proseso upang mapayapa na ang isipan ng kanyang anak. Kaya nagsimulang gumawa si Min ng crime scene sa bagong lokasyon. Ang hindi nila alam, narinig ni Kwon ang usapan nila at kaagad itong gumawa ng matalinong plano. Nagpanggap siyang tauhan ni Min at dinala ang anak ni Mr. Chu sa mismong lugar na pinaglipatan ng bangkay ni No Junyang. Sa pamamagitan nito, ang anak ni Mr. Chu mismo ay naaresto para sa krimen ng pagpatay kay No Junyang. Mabilis na kumalat ang balita sa buong bansa. Lubusang nabigo ang misyon ni Min. Tinawagan siya ni Kwon at sinabing ilalantad nito ang lahat ng masamang operasyon ni Min sa buong mundo. Ngunit si Min na tila ba isang psycho ay hindi natakot sa banta. Bagkus ay natuwa pa siya nang malaman na may isang tao na naglakas loob hamunin siya. Sinabi ni Min na sawa na siya sa paggawa ng mga peking crime scenes, masyado raw itong madali at nakakabagot. Pero dahil daw kay Kwon, mas nagiging exciting muli ang kanyang trabaho. Habang nagsasabi ng kung ano-anong kabaliwan si Min, bigla siyang binabaan ni Kwon ng telepono, na labis niyang ikinagalit. Sa oras ding iyon, napatingin siya sa opisina niya at nakitang wala ng malay ang kanyang sekretarya. Napagtanto niyang ang tawag ay distraction lang, at nakapasok na pala si Kwon sa gusali niya. Agad na tumakbo si Min papunta sa kanyang secret room, ngunit nahuli siya ni Kwon at walang awang binugbog. Sa gitna ng laban, nakarating sila sa high-tech na supercomputer ni Min. Nang ma-access ito ni Kwon, nakita niya ang mga video kung paano siya kinunan ng fingerprint at DNA samples habang siya ay natutulog, pati na rin ang mga video ng kanyang inang nag-iisa sa kampanya para sa kanyang paglaya. Biglang inamin ni Min ang nakakagimbal na katotohanan. Hindi lang basta namatay ang ina mo. Ako ang pumatay sa kanya. Dahil palagi raw itong nagpoprotesta at gumugulo, hanggang sa naging emosyonal na ang mga tao at nagsisimulang sumuporta sa kanya. Sa narinig, nagalit ng husto si Kwon at binugbog si Min ng sobra-sobra. Pagkatapos nito, sinimulan ni Kwon ang pag-transfer ng lahat ng ebidensya mula sa computer ni Min papunta sa thumb drive ni Yeowol. Pero biglang tumawag si Ma kay Kwon at sinabing dinukot niya ang team ni Kwon at papatayin ang mga ito kung hindi agad pumunta si Kwon. Idinagdag pa ni Min na gamit ang tracker sa kwintas, natunto nila ang hideout ni Yeowol kaya't napuntahan ito ni Ma at binihag ang buong grupo ni Yeowol. Banta ni Ma,
Kung hindi makakarating si Kwan sa loob ng 30 segundo, papatayin niya lahat ng kaibigan nito. Wala nang oras si Kwan para hintayin matapos ang pag-transfer ng data, kaya agad siyang umalis para iligtas ang kanyang mga kasamahan. Habang nangyayari ito, muling tumawag si Min kay Kwan at sinabing sa susunod niyang misyon, si Yowol naman ang isusunod niyang bibiktimahin. Ipinadala na raw niya ang kanyang mga espesyal na ahente para makuha ang DNA ni Yowol at iba pang ebidensya. Samantala, sa hideout ni Yowol, binaril ni Ma ang isa sa mga lalaki pero hindi tinamaan. Biglang nawalan ng kuryente, at sa mismong sandaling iyon ay dumating si Kwan. Gamit ang husay sa pakikipaglaban, binugbog niya ang mga tauhan ni Ma. Pagkatapos nito, agad na tumakas si Kwan at kanyang grupo sabay nagtungo sa isang istasyon ng telebisyon. Sa daan, matagumpay silang nakaiwas sa mga tauhan ni Ma, mga ahente ni Min, at maging sa pulis. Ngunit laking gulat nila nang makita nilang nahak ni Min ang mga TV channel at ipinapalabas na ang grupo ni Kwan ay mga mapanganib na kriminal. Gayunpaman, pagdating nila sa TV station, abala ang buong grupo sa pag-distract sa mga tauhan at pulis, habang sinimulan ni Yowol ang paggamit ng computer system sa command center. Nakahanda na siyang ibunyag ang katotohanan tungkol kay Min sa buong bansa. Ngunit agad ding inaresto ng pulis ang lahat maliban kay Yowol. Pinalibutan na rin ng pulis ang kotse ni Kwan, kaya't nagtaas siya ng kamay at tahimik na bumaba ng sasakyan upang sumuko. Pinanood ito ng buong bansa sa telebisyon, na nagbigay saya kay Min. Pero hindi nagtagal, napalitan ng dalamhati ang kasiyahan ni Min nang magsara ang kanyang command center at matanto niyang naiwan ang thumb drive ni Yowol sa computer niya. Na-transfer na pala lahat ng datos mula sa computer ni Min papunta kay Yowol. Gamit ang ebidensya, nahak ni Yowol ang mga TV station at ibinunyag ang mga kasamaan ni Min at ang katotohanan tungkol sa kanyang mga kliyente. Ipinakita niya kung paano sila gumagawa ng peking ebidensya at crime scene para baliktarin ang mga inosenteng tao. Ipinakita rin niya sa TV ang kaso ni Kwan, at doon napagtanto ng lahat na mali ang akala nila kay Kwan at sa iba pang biktima. Ngayong nabunyag na si Min, sinubukan niyang tumakas gamit ang kanyang sasakyan, pero tinanggal na pala ng grupo ni Kwan ang manibela nito. Agad siyang naaresto, pero alam ng lahat na may mas malaking mafia boss sa likod ng lahat ng ito, na hanggang ngayon ay nakatago pa rin sa mga mata ng publiko. Gayunpaman, pinalaya na ng marangal at walang kaso sina Kwan at ang kanyang grupo. Samantala, sa loob ng kulungan, muling nagkita sina Min at Ma. Galit na galit si Ma sa kanya, malinaw na hindi magiging madali ang panahon ni Min sa loob ng kulungan.